I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing it. Hello kila Reynante Perez, Roy Tumampok at Raytor. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Sapat naman yung kinakain mo. Pati pagtulog mo kompleto rin. Baka mali ang ginagawa mong pagbubuhat. Kaya bakit hanggang ngayon, maliit ka pa rin? Narito ang mga pinakadahilan kung bakit hindi lumalaki ang isang tao kahit pa regular siyang nagpupunta sa gym. O baka ginagawa mo rin ito ha? Yung iba, kahit mali-mali ang form sa ginagawa niyang exercise, lumalaki pa rin. Sila yung tinatawag na genetic gifted. At kakaunti lang sila. Maswerte ka kung isa ka sa mga yon. Dahil karamihan sa atin ay talagang medyo matagal ang proseso pagdating sa pagpapalaki ng katawan sa natural na paraan. Kaya, napakahalaga ng proper form sa bawat exercise. Hindi lang malalayo ka sa injury, kundi mararamdaman mo pa yung muscle pump na isa sa kahayagan na tama yung ginawa mo. Iwasan nating maging ego lifter. Ito yung mga nagbubuhat sa gym ng sobrang bigat, pero hindi naman ginagawa yung full range of motion. Sa madaling salita, sila yung mga pasikat sa gym. Kahit anong bigat ng binubuhat mo, kung hindi sapat ang pag-stretch ng muscle, ay walang kabuluhan ito. Para daw mabilis ang paglaki ng muscle, kailangan daw tuloy-tuloy ang pagbubuhat. Sabi nga, ay consistency is the key. Tama. Kaya dapat araw-arawin mo ang chest workout para mabilis lumaki ang dibdib mo. Mali. Kapag sinabing consistency, ibig sabihin, regular kang nagbubuhat o hindi pa putol-putol yung buhat mo. Halimbawa, isang buwan na workout, tapos bigla tinamad ka at natigil ka ng isang buwan. Tapos, sinipag ka ulit, kaya buhat ulit. Hindi ganon ka-prakti. Pero hindi rin naman pwede na araw-arawin mo yung exercise sa bawat muscle group. Halimbawa, sa chest. Kapag inaraw-araw mo ang bench press, oo, sa tuwing tinitrain mo ito ay nakakaramdam ka ng muscle pump. Pero hanggang dun lang yon. Hindi kailanman lalaki ang iyong chest sapagkat wala itong recovery time. I-train mo ang bawat muscle group ng 2 beses lamang kada linggo nang may pagitan ng 2 hanggang 3 araw bago ito ulitin gawin upang makarecover ang iyong muscle. Sige, sabihin na nating 2 times a week mo lang tinitrain ang bawat muscle group mo. Subalit, napakarami namang sets ang ginagawa mo sa bawat exercise. O di kaya ay sobrang dami ng reps ang iyong ginagawa. Mauuwi ka rin sa overtraining pag ganyan. Dahilan upang maging mabagal o wala talagang paglaki sa iyong muscle. Sapat na ang 3 hanggang 4 na sets kada exercise. At sa bawat set, 8 hanggang 12 reps lang pwede na. Dahil ang mahalaga dito ay yung nacha-challenge kang gawin, yung bilang na nabanggit. Yun bang sa mukha pa lang, makikita mo na yung hirap na ginagawa mo. Pero yung walang kahirap-hirap, wala rin pagtubo ng muscle yan. Sa pagpapalaki ng muscle, hindi kinakailangang paramihan ng exercise dito. Kapag 2 times a week mong tinitrain ang iyong muscle group, sapat na yung 3 hanggang 4 na exercise para sa mga big muscle, gaya ng legs, chest, at back. At 2 hanggang 3 exercise naman para sa mga small muscles, gaya ng biceps, triceps, shoulder, at iba pa. Subalit may gumagawa din ng bro split o yung tinitrain lang nila yung bawat muscle group ng 1 beses lang kada linggo. Pwede naman yan. Maaari nyong dagdagan ng konti ang mga exercise na gagawin nyo.
2 hanggang 3 additional exercise ay sapat na. Muli, ito ay upang hindi ma-overtrained ang ating muscle kapag sobrang dami ng exercise ang gagawin natin. Isa pa sa mga maling workout na ginagawa ng iba ay walang progreso o hindi nagle-level up ang ginagawa niyang workout program. O sa ibang salita, ay hindi niya nagagawa ang progressive overload. Halimbawa sa bench press, ilang buwan niya nang ginagawa, ang 50 pounds lang ang bigat nito. Wala talagang progress pag ganito. Mas mata-challenge ang iyong muscle kung kada 1 o 2 linggo na lilipas ay dinaragdagan mo yung bigat na binubuhat mo. Sa ganitong paraan, madaragdagan din ang iyong lakas na siyang magiging dahilan ng tuloy-tuloy na paglaki ng iyong katawan. Isa rin sa mga paraan ng progressive overload ay ang paggawa ng drop set at superset. Tama, meron kang workout program na sinusunod, pero kung sakaling nakakaramdam ka na ng pananawa o tila hindi ka na ganado sa iyong pagbubuhat, sinyalis yan na baka sawa na yung katawan mo sa program na iyong ginagawa. Inirekomenda ang pagpapalit ng workout program kada 1 hanggang 2 buwan na lilipas. Halimbawa, sa chest, puro barbell ang gamit mo sa bench press. Sa susunod na buwan, gawin mo naman ay mga dumbbells ang gamit o di kaya ay lagi kang nagsushort bar, push down sa iyong triceps. Next month, rope push down naman. Sa ganitong pagpapalit ng mga exercises, ay maninibago ang iyong mga muscles, dahilan upang maramdaman mo muli ang muscle pump at muscle soreness na mga senyales ng paglaki ng ating katawan. Maaari nyo ring palitan yung workout split nyo. Halimbawa, maaaring ang ginagawa nyo ngayon ay push-pull leg split. Next month, upper and lower body split naman. Sa dami ng mga exercises, maaari nyong piliin kung saan kayo mas hiyang. Tama, hiyangan din pagdating sa mga exercises na gagawin natin. Halimbawa, may ginagawa kang workout program ng isang sikat na bodybuilder, pero parang hindi naman nagbabago ang katawan mo. Ibig sabihin, hindi porket lumaki ang chest nila sa barbell bench press, 100% nalalaki rin ang chest mo paggamit ang barbell. Kapag nakita mong walang epekto sa iyo ang barbell bench press, subukan mong mag-dumbbell bench press o di kaya ay mga chest press machine. Hanapin mo kung saan mas napapump ang iyong muscle. Huwag yung may nakita ka lang na bagong style ng exercise, ayun na ang gagawin mo. Kung minsan, mga kaprakti, mas effective pa yung mga basic o kung tawagin ay old school workout pagdating sa pagpapalaki ng katawan. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Not for me, I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything?